Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Conqueror, isang pag-aaral mula sa Biblia. Ang pagtubos at pagpapagkasundo. Kapag pinag-uusapan ng mga Kristiyano ang pagpapagkasundo sa liwanag ng Biblia, madalas itong tumutukoy sa katotohanang namatay si Kristo para sa mga kasalanan ng tao. Kadalasan, ang talakayan ay nakatuon lamang sa nagawa ni Kristo sa krus. Ngunit may mga pagkakataong isinasama rin dito ang buong buhay ni Kristo, mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Ang salitang, pagpapagkasundo, ay salin sa wikang Ingles na nagpapahayag ng kaisipang ibalik ang maayos na ugnayan. Pangunahin itong ginagamit upang isalin ang salitang Hebreo na kippur, na ang ibig sabihin ay, takpan, o takpan ang kasalanan. Ginagamit din ito, bagaman 3 beses lamang, upang isalin ang salitang Griego na hilasterion at mga kaugnay na salita. Bagaman bihira ang mismong salita sa Bagong Tipan, maliban sa 3 pagkakataon, ang diwa ng pagbabalik ng ugnayan ay makikita sa buong paglalarawan ng gawain ni Kristo. Ang pangangailangan ng pagpapagkasundo. Bagaman ang aral tungkol sa pagpapagkasundo ay tiyak na nauugnay sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristo, ang dahilan ng kanyang pag-aalay ay matutuntun pa sa mga unang kabanata ng Biblia. Ikinukwento sa Genesis 1 at 2 ang paglikha ng Diyos sa unang mag-asawa. Inilarawan silang namumuhay ng may maayos na samahan sa Diyos, sa isa't isa, at sa buong nilikha. Ang kailangan lamang nilang gawin upang mapanatili ang ganitong kalagayan ay sundin ang utos ng Diyos na huwag kumain ng bunga ng isang puno sa halamanan, Genesis Kapitulo 2 versikulo 16 hanggang 17. Ngunit sa kasamaang palad, ang mag-asawang ito ay sumuwi sa utos ng Diyos at nagkasala, na nagwasak sa samahang tinamasa nila sa kanya. Bilang resulta, pinalayas sila sa presensya ng Diyos sa halamanan at nawalan ng ugnayan sa kanya, Genesis Kapitulo 3 versikulo 23 hanggang 24. Sa sariling pagsisikap, hindi makakalapit ang tao sa Diyos, ngunit ang Diyos mismo ang lumalapit at tumutubo sa kanyang mga nilikhang naligaw. Ang pangunahing suliranin sa kwentong ito ay ang kasalanan at ang pagkakahati na dulot nito sa pagitan ng tao at ng Diyos, Roma Kapitulo 3 versikulo 23. Ang tanging lunas na maaaring ibigay lamang ng Diyos ay ang pagpapagkasundo sa pamamagitan ng kanyang anak, Roma Kapitulo 3 versikulo 24. Ang kalikasan ng pagpapagkasundo. Sa paglipas ng panahon, maraming talakayan ang naganap tungkol sa kung paano nagiging daan ang pag-aalay ni Hesukristo upang maibalik ang maayos na ugnayan ng Diyos at ng tao. Gumagamit ang Biblia ng iba't ibang paglalarawan upang ipaliwanag ang epekto ng sakripisyo ni Kristo sa ugnayang ito. Dahil sa pagkakaiba-iba ng mga paglalarawang ito, nabuo ng mga dalubhasa sa aral ng pananampalataya ang iba't ibang pananaw tungkol sa kahulugan ng pagpapagkasundo, at wala sa mga ito ang itinuring na tanging o opisyal na pananaw. Kadalasan, ang mga aral tungkol dito ay pinagsasama sa 3 pangunahing kategorya o pananaw na nagsisilbing kapaki-pakinabang na gabay upang maunawaan ang gawain ni Kristo. Ang unang pananaw ay tinatawag na pananaw na, Plus Eco, o Christus Victor. Nagsimula ito noong 2 siglo pa at ito ang pangunahing paniniwala sa mga simbahang silanganin. Nakatuon ito sa pakikipaglaban at tagumpay ng Diyos laban sa mga puwersa ng kasamaan, kung saan ipinapakita na si Kristo ang nagwagi sa kasalanan, kamatayan, at sa dyablo. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, natalo ang lahat ng kapangyarihang laban sa Diyos at nagpapanatili sa tao sa pagkaalipin. Kasama rito ang kaisipan ng pagtubos o pagbabayad ng pantubos, tingnan sa Marcos Kapitulo 10 versikulo 45, 1 Korinto Kapitulo 15 versikulo 56 hanggang 57, Kolosas Kapitulo 2 versikulo 15, mga Hebreo Kapitulo 2 versikulo 14, Pahayag Kapitulo 12. Ang ikalawang pananaw ay tinatawag na pananaw na Latin o satisfaction theory. Binibigyang diin ito na si Kristo ang ganap na handog, pinalitan niya ang tao at binayaran ang parusang nararapat sa kanila dahil sa kasalanan, tingnan sa Roma Kapitulo 3 versikulo 25, 18 minuto pasado alas 5, Efeso Kapitulo 1 versikulo 7, 2:3-10. Ayon sa pananaw na ito, dahil sa kasalanan, nababawasan ang karangalan ng Diyos at hindi natutupad ng tao ang kanilang tungkulin sa Kanya, kaya mayroon silang utang na hindi nila kayang bayaran. Upang iligtas ang tao, binayaran ni Kristo ang utang na ito sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, natugunan ang katarungan ng Diyos, at naibalik ang ugnayan ng Diyos at ng tao, tingnan sa mga Hebreo Kapitulo 9 versikulo 14, 10:1-18.
Ang ikatlong pananaw ay tinatawag na pananaw na nakatuon sa tao o subjective model. Ang pangunahing diwa nito ay ang paniniwalang ang sakripisyo ni Kristo ay hindi lamang isang formal na pagbabayad, kundi isang malinaw na pagpapakita ng wagas na pag-ibig ng Diyos sa tao, Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Kaya ang layunin ng pagpapagkasundo ay hindi lamang upang matugunan ang katarungan ng Diyos, kundi upang pukawin ang puso ng tao na ibigin ng Diyos bilang tugon sa dakilang pag-ibig na ipinakita niya. Ang bawat pananaw ay may kani-kanyang puna, ngunit ang diwa ng sakripisyo na nasa likod ng lahat ng ito ay may kaakibat na katotohanang ang kamatayan ni Kristo ay bahagi ng walang hanggang plano ng Diyos. Ang pag-aalay ng sakripisyo ay naging pangunahing paraan ng Diyos upang magpatawad ng mga kasalanan at maibalik ang samahan sa kanyang bayan na lumayo sa kanya, Levitiko Kapitulo 4 versikulo 1-7-7. Kung ang mga sakripisyo sa lumang tipan ay kailangang ulit-ulitin, ang pag-aalay naman ni Kristo ay isang beses lamang at sapat na magpakailanman, mga Hebreo Kapitulo 7 versikulo 27. Ang sakripisyong ito ay nagbibigay ng kapatawaran sa lahat ng tatanggap nito. Sa pamamagitan ng pantubos na ito, ang tao ay muling nakakapamuhay ng may maayos na ugnayan sa Diyos na lumikha, bilang kanyang mga anak at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores ang nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.